ka. At yung tinanong, sagutin mo yung nagtanong. Ano pong sagot? Ayos daw naman, nakakakain. Sa iba po, kamusta daw po ang inyong katabi? Nalalagpasan ang mga pinagdadaanan. Amen. So, sabihin mo sa kanila, mananagumpay ka. So, maaaring pagbago po tayo pumunta dito, ang dami nating mga pinagdadaanan sa bahay, sa buhay. Sino pong nakaka-relate na mayroong mga pinagdadaanan? Amen. So, actually, normal po yan, especially we are in this season. Bakit? Kasi we are in a wartime season. Sabihin nyo nga po, wartime season. Ibig sabihin po, season of war, we are living in a generation of war. Actually, hindi lamang po ito spiritually, physically po, may mga digmaan din po nagaganap. So yung mga baby po na ipinapanganak ngayon, ang tawag po sa generation na pinapanganak nila ay wartime generation. Bakit? Kasi pinapanganak po sila sa gitna ng mga kaguluhan na nangyayari. No? So yung generation po namin, nung kami pinanganak, hindi naman yun panahon ng digmaan. Pero ngayon po, kabi-kabila na. Kasi papalapit ang araw ng pagbabalik ni Lord. Diba? Actually, nung nakaraan, meron pong prophecy. Sino po dito, hindi ka nakasama sa rapture? Naiwan ka. So, we are believing darating po yung panahon na yon, pero may mga senyales po bago dumating yung araw na yon. So, hindi pa yun ngayon, pero makikita po natin, papalapit yon. Actually, kailangan po nating maghanda to the point na kahit mamaya yung rapture, mamaya yung pagbabalik ni Lord, ay prepared ka. Tanong mo sa katabi mo, handa ka ba? Tanong mo sa dalawa mong katabi, handa na ba kayo? Yan. So, tayo po ay maging prepared anytime. Kasi anytime po, pababalik po si Lord. Pero bukod po doon, target po ng kaaway, bago bumalik ang Panginoon, ay hindi kanya mabalikan kasi hindi ka kasama sa babalikan niya. Kaya makikita nyo po, bago bumalik ang Lord, titindi ang digmaan, ang warfare na atin pong napagdadaanan pa. Nung nakaraan po, pinag-usapan natin kung paano managumpay sa warfare sa family. Sino po dito pinagtatagumpay ka ng Panginoon sa warfare sa family? Amen. Last time, pinag-usapan din po natin overcoming every warfare. And kadugsong pa din po ito na mga pinag-usapan natin ng nakaraan. Pero ngayon po, nakikita po natin, ganun po kumilos ang kaaway. Naalala ko po yung dream na share ko po sa inyo 2 Sundays ago na dream about spiders. Na habang ikaw ay umaakyat, ang mga gagamba ay nagsesend ng sapot. Alam niyo po ang goal ng sapot? Ano pong goal ng sapot? Para masuffocate, para pigilan sa paggalaw yung gumagalaw. At para ikaw ay i-consume or lamunin ka ng buhay. Alam niyo po, ganun yung ginagawa ng kaaway. Padala siya ng padala na mga pwede niyang ipadala para ikaw ay patayin, i-suffocate, pigilan at hindi ka makausad. Pwede ang some of you, ang atake ay sa family. Some of you, yung mga ataking na-receive ng mga nakaraan ay sa health. Some of you sa mind, sa emotion. Pero kita po natin, we are in that season. Alam niyo po kung bakit? Ngayon po ay September, jumping po tayo ng October. October po ay preparation ng kadiliman para po sa kanila pong worldwide celebration ng Halloween. At yung October po, ito po ay witchcraft month, yung tawag po ng mga warlock and witches. Bakit? Kasi dito po sila nagpapalakas. Kaya nga po, sa mga season po na ito, normal po yon, ang daming attacks sa Christians, ang daming mental attacks, emotional attacks, attacks sa relationships, mga atake sa family, sa personal mong faith. Ngayon sinasabi ko po ito, hindi para i-glorify ang ginagawa ng kaaway. Kasi ang sabi sa Bible, talunan na ang kaaway. Sino naniniwala talunan na ang kaaway? Amen. So we have the power that the victory has been won by the blood of the Lamb. Napagtagumpayan na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So ibig sabihin po, sinasabi ko po yung lahat ng to para hindi ka maging biktima. Alam niyo po ang sabi ni Apostol Pablo, alam namin ang ginagawa ng dyablo, ang kanyang mga pakana. Sabi niya, hindi kami mangmang sa pakana ng dyablo. Bakit? Kasi pag hindi ka mangmang sa pakana niya, hindi ka maso-surprise
na nangyayari yung mga nangyayari. Naalala niyo po ba nung kayo'y bata tapos may manggugulat sa inyo? Tapos malayo pa lang, kita mo na nagtatago siya. Pagdaan mo ba dun sa dadaanan mo, magugulat ka pa ba sa kanya? Hindi na. Bakit? Kasi nakita mo na siya ahead. Alam niyo po, ganun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Na kapag tayo po ay, habang tayo naglilingkod po sa Kanya, tayo po hindi maging mangmang. Sabi mo sa kanya, huwag tayong maging mangmang. Sa halip po, pag-usapan po nating patuloy, ano yung mga ginagawa niya at paano po tayo makakalaban. So, ang nangyayari po, yung nangyayari po na yon na atake po ng kaaway ay especially nangyayari kapag tayo po ay nag-shift ng transition. Nag-shift ng season po natin, nagta-transition into another season. So, hindi ko po alam kung meron po sa inyo dito na kapag nagtatag-ulan mula sa tag-init, ano pong nararamdaman nyo? Meron po bang nakakaranas dito? Kakaiba yung nararamdaman pag may ganon. Some of you, sinisipon. Some of you, may allergies na nararamdaman. Alam niyo po, ganon din po kapag tayo po yung nagsishift ng transition. Pinag-usapan natin na nakaraan, bago ka dalhin ng Panginoon sa breakthrough, merong matinding atake. Bakit? Kasi ang gusto ng kaaway, bagsak ka pagdating dun sa next part na pagdadalhan sa'yo ni Lord. Ayaw niyang darating ka dun ng masaya, ng strong. Gusto niya wasak, malungkot. Gusto niya broken ka pagdating mo doon para hindi mo ma-appreciate ang gagawin ni Lord. So, habang tayo po yung nagta-transition, mas matindi po ang attack ng kaaway. Pero one thing that we know, habang tayo po ay buhay sa mundong ito, habang ikaw ay humihinga, tinan mo nga yung katabi mo kung humihinga pa. Amen. Parang natutulog lang, pero buhay pa po yan, lumalaban. Ang totoo po, hindi po natin kayang iwasan ng warfare. Hindi mo pwedeng ipag-pray kay Lord na, Lord, sana wala ng warfare. Mula ngayon, Lord, dinedeklara ko na wala ng warfare in Jesus' name. Pwede po ba natin gawin yon? Pwede naman, pero mangyayari po ba yon? Hindi. Bakit? Kasi ang totoo, hindi ka po tatantanan ng kaaway. Actually, the more kang mag-pray nun, pinagpe-pray mo yan ha, hindi yan mangyayari kasi andyan siya. So as long as ang kaaway po'y alpas pa, ibig sabihin, hindi po siya nakakulong sa kailaliman, may warfare po palagi. So kung may warfare, ng mga nakaraang pinag-usapan natin, paano tayo lalaban, paano tayo mananagumpay, ngayon naman, pag-usapan po natin, paano tayo makatatayo sa gitna po ng warfare or atake po ng kaaway. So pag-usapan po natin ngayon ay about spiritual immunity. Sabihin nyo nga po, spiritual immunity. Again, hindi po natin kayang pigilan ng warfare, pero ang kaya po natin gawin, patatagin po ang ating immunity spiritually. Alam niyo po ba na ang tao, isa po sa pinakamahalagang system sa iyong katawan ay immune system. Sabihin mo nga, immune system. Pag immune system mo ang bagsak, kahit anong ganda mo, tinan mo yung katabi mo, anong gwapo niyang katabi mo, amen? Kahit anong kaya niyang ipagmalaki sa buhay, kahit anong yaman niyan, pagbagsak ang immune system niyan, bagsak ang buhay niyan at magkakaroon niya ng iba't ibang sakit at ang mangyayari ay prone din yan sa kamatayan, of course. Kita po natin yung isang situation ng isang sikat na artista. Kilala niyo po ba si Chris Aquino? Meron po siyang tinatawag na, alam niyo po yung sakit niya? Autoimmune disorder. Sabihin niyo nga po, autoimmune disorder. Alam niyo po yung autoimmune disorder, yun po'y sakit kung saan yung immune system mo, inaatake yung sarili mong katawan. Ganito po kasi yung trabaho ng immune system. Pag meron pong virus na dumating sa iyong katawan, ang response po ng immune system, magpapadala po yan ng macrophages po yung tawag, kung saan kakainin nila yung virus. So, pag nakain yung virus, hindi mananagumpay sa katawan mo. Ngayon, what if hindi po managumpay yung macrophages? Magpapadala po sila ng antibodies. Ang katawan po natin, 24 hours a day, nagkikreate po yan ng antibodies. Meron pong factory yan. Habang inaaral ko po yung lahat ng to sa immune system, ako po ina-amaze kung paano nilikha ni Lord yung katawan natin. Alam niyo po ba, day and night, tumatakbo po yung katawan natin na meron pong factory ng mga antibodies ng mga immune cells. At kapag meron pong virus, for example, nataga ka,
pag ikaw ay nataga, ano mangyayari? Dudugo, syempre. Tapos, meron dyan hanggang sa maubos yung red na dugo, merong mga white kayong makikita, di ba? So, yun yung platelets, nagbablock yun para hindi na mag-bleed pa siya. Pero at the same time, doon po sa sugat na yon, marami po agad virus, bacteria na pwedeng pumasok. Kaya may time namamaga po yung sugat kasi tinatry ng katawan po nating lumaban. Some of you, pag nataga, wala lang, after a few days, wala na. Hindi masyadong namamaga ang iyong sugat, hindi masyadong nagtatagal. Sign po yun, maganda yung immune system mo. So, ang trabaho po ng immune system, labanan yung mga hindi kabilang sa katawan mo. Ngayon, pag meron kang autoimmune disease, ang ginagawa po ng immune system, inaatake po nito yung healthy cells. Di ba, nakarinig na po kayo ng chemotherapy, iba naman po yun. Nagkakaroon po ng radiation sa katawan, pinapatay din po nito ang cancer cells, pati yung healthy cells. Kaya nakikita nyo po, pag nag-chemotherapy po yung isang tao, nalalagas po yung buhok. Bakit? Kasi pinapatay po nito lahat ng healthy cells sa katawan, nadadamay. Sa autoimmune disease po, ganun po yung ginagawa. So yung kay Chris Aquino po, meron po siyang 11, I think, na autoimmune disease. Iba't ibang types po yun. Yung lupus, isa po yun sa autoimmune disease. Inaatake po niya ang iba't ibang healthy organs sa katawan. Pag natripan niya ang lungs, aatakehin niya ang lungs. Pag natripan niya ang liver, aatakehin niya ang liver. Ang type 1 diabetes po, autoimmune disease din po yun, inaatake po niya ang pancreas, kaya nahihirapang mag-produce ng insulin. Ang rheumatoid arthritis din po, rheuma, yun po kaya po namamaga yung mga joints dahil inaatake po ng immune system mo yung mga healthy cells. So, ang point, kapag bagsak po ang ating immune system, tayo po'y magkakaroon ng mga sakit. Some of them na may autoimmune disease, nahihirapan pong mamuhay ng normal, nahihirapang makatulog, lumakad. Alam niyo po, spiritually, ang kaaway, laging ang target po ay immune system natin ng spiritual. Bakit? Gusto niyang bugbugin ka, gusto niyang hindi ka makalaban. Pero ngayon po, pag-usapan po natin, developing your spiritual immunity. Sabihin niyo nga po, spiritual immunity. Tulad ng sabi ko po sa inyo kanina, hindi natin kayang iwasan yung atake ng kaaway. Tulad po sa buhay na ito, hindi natin kayang maiwasan yung virus. Kasi yung virus, hindi po natin yan nakikita. Yung mga sakit, hindi natin yan nakikita. Pero kapag ikaw ay strong ang immune system mo, kahit pa ma-expose ka sa lugar na may virus, hindi yan basta e-effect sa iyong katawan. Kasi nga, malakas ang immune system mo. Same thing po sa spiritual. Alam niyo po kung bakit maraming Kristiyano? Parehas naman ang pinagdadaanan. Possible, yung katabi mo, parehas kayo niya ng pinagdadaanan. Parehas kayo niya ng attacks. Pero, yung isa nakakasurvive. Samantalang yung isa, bugbog sarado. Bakit? Kasi, depende po sa spiritual immunity natin kung tayo baga ay makatatayo. Tingnan niyo po ang sabi sa Ephesians 6:13. Ephesians 6:13. Ang ganda po nito kasi it gives us a new perspective ng warfare. Sabi po dito, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal. Sabihin nyo nga po, makatagal. Upang kayo'y makatagal sa araw na masama. Hindi niya po sinabi na upang kayo'y makalaban. Of course, lumalaban po tayo. Pero first perspective po na binibigay ni Pablo ay makatagal. Ibig sabihin po sa English, stand. Sabihin nyo nga po, stand. At kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Sabihin nyo nga po, tumayong matatag. Alam niyo po, ganun po yung ginagawa ng spiritual, ng atin pong immunity, ng atin pong immune system. Kahit gaano katindi po yung virus sa paligid po natin, nakatatagal ang iyong katawan. Bakit? Kasi you have immunity. Same thing po sa spiritual immunity. Kapag mahina ang spiritual immunity po natin, lagi pong may sakit tayo spiritually. Lagi tayong parang iniaahon sa bangin. Lagi tayong kailangang palakasin. Bakit? Kasi nga po, yung immunity po natin yung may problema.
Kaya ang kalooban po ni Lord, palakasin ang spiritual immunity. So 2 parts po ito. Next week po natin pag-usapan paano natin yung madedevelop. Pero ngayon, I hope i-reveal po ng Panginoon sa atin na kung gaano natin katinding kailangan ang pagkakaroon ng healthy spiritual immunity. So ito po yung 4 na signs na ikaw ay may healthy spiritual immunity. Excited na po ba kayong malaman? Amen, kunwari. So 4D po ito. Of course, as we are listening, i-assess po natin ang ating sarili. Ako ba ay may healthy spiritual immunity? Or baka kaya ganito yung spiritual life ko kasi bagsak yung spiritual immunity ko. No? So I hope i-trigger po ni Lord yung desire sa puso natin na patatagin yung spiritual immunity natin. Kasi hindi po will ni Lord na asa ka ng asa lang sa katabi mo. Parang tao, kalooban ba ng Panginoon na labas, masok tayo sa hospital na kaya tayo makakasurvive kasi sa tulong lang ng doktor? Yun ba ang will ni Lord? Hindi. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay merong healthy na katawan. Alam niyo po, same thing spiritually. Hindi po kalooban ni Lord na dependent ka sa katabi mo kung bakit ka lalakas. Na lalakas ka lang ay kapag kami ay mag-worship together, kapag kami may gathering, or kapag Sunday lang. Tapos the rest ng week, ikaw ay bugbog sarado. Alam niyo po, isa po yun sa signs, laglag ang iyong spiritual immunity. Pero ngayon, pag-usapan po natin, 4 signs that you have a healthy spiritual immunity. 4 na di po ito. Una, defense. Sabihin niyo nga po, defense. Ang immune system po ay defense system. Sabihin niyo nga po, defense system. Defense system laban sa anumang virus, bacteria, at kapag meron po tayong healthy na immune system, nakakalaban po ang ating katawan mula sa anumang virus. So nung nakaraan, si Fritz po nag-testify ngayon na siya po ay pinagaling ng Panginoon. The Lord has brought him through yung chicken pox. No? Sino po dito nagkaroon ng chicken pox? Taas nga po ang kamay. Taas. Hindi pa po. Seryoso? Taas nga po, huwag niyo po muna ibaba. Taas na mataas. Yan. Wow. So meron pa mga... Nung unang panahon, okay lang po yung unang panahon, hindi yung ngayon. Nung unang panahon, mula nung ikaw ay pinanganak, taas nga po ang kamay. Yan, marami na pala. Sige, pababa na. Alam niyo po kung bakit ko natanong? Kasi yung katawan po natin ay nagbibuild ng immunity laban po sa mga virus. Actually, kahit ano pong virus ang mauso, ang katawan mo ay may panglaban dyan. Coronavirus, COVID, virus na mauuso pa sa hinaharap, ang katawan mo ay may panlaban kasi meron kang immune system. Ngayon, ano pong ginagawa ng immune system? Pag may dumating na virus, panibagong virus, alam niyo po yung ginagawa nila? Kakainin yon ng isang immune cells. Tapos yung immune cells na yon, aaralin nyo ng buong mong katawan kung ano ang composition nun. Tapos sa factory na nasa loob din ng katawan mo, imamanufacture niya yung antibodies. Narinig nyo po yung antigen? Tinetest po sa COVID before. Tinetest po kasi nila kung meron ka ng antibodies ng COVID. Pag meron kang antibodies ng COVID, ibig sabihin po ng antibodies, yun yung panlaban ng katawan mo sa virus. Pag meron ka nun, ibig sabihin nagkaroon ka na ng COVID. Kahit hindi ka nabaksinan. Kasi nga po, ang katawan mo may kanyang creation ng vaccine. May kakayanang lumaban sa anumang virus. Ngayon, ang iba lang, hindi makalaban. Ang iba, namamatay dahil sa virus, sa mga nauuso na sakit. Bakit? Kasi mahina nga po ang immune system. So, ang immune system po ay defense. Someone without a healthy spiritual immunity, isa po sa sign na wala kang healthy spiritual immunity, ay lagi kang victim, hindi ka makalaban. So, kung nung mga nakaraan, laging feeling mo ikaw yung biktima at hindi ka makatayo, parang lahat na lang, parang tingin mo, wherever you go, I am the victim. Ako, binubugbog ako ng kaaway. Lagi akong pinagkakaisahan, lagi akong ganito, lagi akong ginaganyan. Sign po yan na ikaw ay walang healthy spiritual immunity. Kasi ang isang tao po, na mayroong healthy spiritual immunity, sila po ay nakakalaban. Pag wala kang healthy spiritual immunity, ang tawag sa'yo casualty. Sabihin nyo nga po, casualty.
Mapapansin nyo po, someone without a healthy spiritual immunity, meron po silang tinatawag na victim mentality. Lagi nilang iniisip na sila'y biktima lamang. Kung ikaw yung Kristiyano, nito mga nakaraan, hirap na hirap kang lumaban, ni wala kang pakialam mag-warfare kahit bugbog sarado ka. Alam ko kailangan ko mag-warfare, alam ko may power ako against the devil. Pero hindi ka nagwa-warfare, sign po yan, bagsak ang iyong spiritual immunity. And kailangan po nating palakasin. Alam niyo po ang sabi ng science, kahit anong dumating na virus, kahit pa sabi nung isang video na napanood ko, kahit pa makarating ka ng Mars 100 years later, kasi yun po yung pinaplano ng scientists, at may mausong virus sa Mars, pumasok sa katawan mo, yung katawan mo kayang labanan yung virus na yun. Kasi ganun po katalino nilikha ni Lord ang ating katawan. Meron po diyang factory sa loob ng iyong katawan. At 24 hours a day po yan na gumagawa. Alam niyo po kung saan ginagawa yon? Sa bone marrow. Alam niyo po yung bone marrow? Sa bulalo, yung sinisipsip yung utak ng buto. Yan. Doon po yun ginagawa. Mostly po, ito po'y active kapag gabi. Most po ng pag-create ng immune cells, gabi po ito kinecreate ng iyong katawan. Although 24 hours po yan, pero pinaka-active po ito sa gabi. Kaya nga po, kapag tayo po'y puyat, ano po naapektuhan? Immune system. Kasi hindi po nakakapag-create ang iyong bone marrow ng immune cells. Alam niyo po, same thing sa atin pong mga Kristiyano. When we have no time to rest in the presence of God, naapektahan po yung ating spiritual immunity. Kaya parang feeling mo, ayaw ko na lang lumaban. Hindi na ako makalaban, ganyan. Hilang-hila na ako, hindi na ako makatayo, ganyan. At sign po yan na meron po tayong weak na spiritual immunity. Alam niyo po yung sabi ng 2 Corinthians 10, tingnan niyo po yung katotohanan na sinabi po sa Bible about the warfare that we are going through. So kung ikaw ay merong warfare na pinagdadaanan, ito po yung sinasabi ni Pablo. Paalala niya sa mga taga-Korinto. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba. Sabihin niyo nga po, makagiba. Makagiba ng mga kuta. Sa English po, for our weapons are not carnal. Ibig sabihin po, tulad po ng physical immunity, meron po tayong kakayanang malabanan ang lahat ng pakana ng kaaway. Kung physically, anumang dumating na virus, may panglaban ng iyong katawan, tingin niyo po ba, lahat po ba ng atake ng kaaway kaya mong mapagtagumpayan? Amen. Bakit kasi sabi po ng Bible, your weapons are not carnal. Ibig sabihin, may panglaban ka. Sabi mo nga sa katabi mo yung siguradong pagsasabi, may panglaban ka. May panglaban ka. Kaya, again, ang Lord lagi po siyang nangungulit sa atin na tayo po'y tumakbo sa presensya niya. Rest in His presence. Kasi whenever we rest in the presence of God, nagke-create po yung spirituality natin ng immunity laban sa anumang gawa ng kaaway. Naranasan ko po ito personally sa gitna po ng mga warfare ng mga pinagdaanan ko po ng mga nakaraan, ay naisip ko, parang ang hirap lumaban, Lord, kasi parang, alam mo yun, pag ikaw bugbog sarado, di ba, pag bugbog sarado ka, stress ka physically, stress ka sa mind, emotionally, parang ang hirap lumaban. And lagi ang conviction ni Lord, tumakbo ka sa presensya ko. Dumating po yung point, I think this was 2 years ago, na inisip ko, Lord, kasi kailangan kong gawin yung mga bagay na to, unahin to, kaya hindi pa ako makatakbo. Parang iniisip ko, kailangan kong solusyonan siya on my own. But then, yung conviction ni Lord, kailangan ko mag-run into His presence. Alam niyo po, nung time na parang feeling ko hindi ko na kaya, pagpasok ko pa lang ng kwarto, grabe po agad yung yakap ni Lord. And doon ko po narinig yung sinasabi ni Lord na hindi ko habol yung kaya mong gawin sa akin. I'm convicting you na tumakbo sa akin kasi ako yung may kayang tumulong sa'yo. Alam niyo po, after po nung moment na yon, naramdaman ko po yung peace sa akin pong isip. Hindi na-solve lahat ng problems, pero na-realize ko, iba yung nagagawa ng kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Minsan iniisip natin,
Parang, ay, hindi naman kasi masosolve lahat ng problema ko pag nag-prayer meeting ako na yan, intercession. Ay, kapag ako nag-secret place, hindi naman nasosolve ang problema, problema pa din yon. Sino bang may sabing masosolve yung problema? Kapag nag-secret place ka, kapag nag-pray ka. Wala namang ganun po sinabi sa Bible. Actually, lahat po ng mababasa nyo sa kinapal-kapal ng Bible na ito, lahat po ng mga lingkod ng Panginoon, dumaan po sila sa matitinding pagsubok at problema. Nananalangin ba sila? Opo. Pero bakit may problema sila? Kasi hindi naman sinabi ni Lord, pag magpe-pray ka, pag tatakbo ka sa presensya niya, mawawalan ka ng problema. Sabi po sa salita ng Diyos, pag tumakbo ka sa kanyang presensya, kinuwento mo sa kanya lahat, you cast your anxiety sa Panginoon, ang sabi ng Bible, darating sa iyo ang kapayapaan na hindi kayang unawain ng tao. Ibig sabihin, peace ang unang ibinibigay ni Lord, hindi agad answered prayer. Bakit po peace? Para ikaw ay makatayo at makalaban. Kasi madalas, kaya po tayo hindi nakakalaban kasi gulong-gulo ang ating isip. Naalala nyo po si David, nung nakaraan, pinag-usapan po natin, sobrang naguguluhan siya kasi binobombard siya ng kanilang army na ibalik mo yung mga kamag-anak namin, ikaw ang may kasalanan, bakit sila namatay, bakit sila nawala. Gulong-gulo siya. Naalala nyo po ang ginawa niya? Ano pong ginawa ni Haring David? Tumakbo po siya sa presensya ng Diyos. Nagpalakas siya. Sabi ng Bible, he strengthened himself in the presence of God. At nung na-strengthen po siya, doon niya po narinig yung pangungusap ni Lord. Alam niyo po, madalas tayo'y gulong-gulo, kaya nahihirapan tayong makalaban. Ang hinihingi ng Panginoon, takbo sa kanyang presensya. Sabihin mo sa sarili mo, takbo sa kanyang presensya. Yan. Kung may spiritual immunity po tayo po ay nakakalaban. Ang nais po ng Panginoon, hindi lamang po tayo kumapit. Magsabi ng amen ng lahat na nakakapit sa Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, hindi lang kalooban ni Lord na kumakapit ka sa iyong pananampalataya. May mababasa tayong verse na kumapit ka, kapitan ninyo ang pag-asa. Maganda po yun. Pero alam niyo po, sabi din po ng Bible, wag lang kumapit, kundi lumaban. Sabihin mo nga, lumaban. Sabi po yan sa James, sa Santiago 4, hindi 14, but 7. Yan. Santiago 4:7. So sabi po dito, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan, sabi nyo nga po, labanan. Labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. So ibig sabihin, hindi lang kalooban ni Lord na ikaw ay uma-attend ng church. Ikaw ay nagpe-pray, nag-i-intercede. Kalooban ng Panginoon, ikaw din ay lumalaban. Ibig sabihin, directly, inaatake mo ang kaaway. Kasi yun po ang sign na meron kang healthy spiritual immunity, ikaw ay nakakalaban through warfare. Ang tanong, nakakapag-warfare ka pa ba? Nade-direct assault mo ba ang ginagawa ng kaaway? O puro iwas na lang? Puro takbo lang ang kaya mong gawin at puro kapit lang sa Panginoon. Alam niyo po, hindi kalooban ng Panginoon na kumapit ka lang sa Kanya, sa halip gusto niya, utusan mo ang kaaway. Imagine, ang dami pong pambubog sa'yo ng kaaway, pumapayag ka lang at hindi mo siya inuutusan, may authority ka. Sabi mo sa kanila, may authority ka. Si Jesus, nung tinetempt po siya ni Satan, hindi niya lang sinabi, Father, ako po ay tinetempt ni Satan, tabuin niyo nga po ito mula sa akin. Ganun po ba yung ginawa ni Jesus? Hindi. Anong sinabi niya? Sinaway niya si Satanas, lumayas ka Satanas. Ibig sabihin po, we have the authority. May problema sa family mo, utusan mo yan. Alam niyo po, gas-gas na ito. Pero sa sobrang gas-gas, madalas nalilimutan na natin at hindi natin ginagawa. May away, may kaguluhan, utusan mo yan. Madalas po ang inaaway natin ay tao, pero ang nais po ng Panginoon, direktahin mo ang kaaway at siya po ang iyong awayin. Bakit siya po yung kaaway ng iyong pananampalataya? Kaya ang spiritually healthy person po, meron pong defense. Sabihin nyo nga po, defense. Alam niyo po yung amazing sa katawan natin, kaya po may tinatawag po tayong immunity. For example, sa chicken pox, most of us, alam po natin, pag nagka-chicken pox ka na, hindi ka na magkaka-chicken pox pa. So, ibig sabihin, all your life dito sa mundo, ano ka na, chicken pox free ka na. Sabi mo sa kanila mo, congrats. Yan.
So, alam niyo po kung bakit? Kasi nagkaroon na po ng immunity ang iyong katawan. Ano pong ibig sabihin ng immunity? Dati po, walang antibodies ang katawan mo laban sa virus na yan. Ngayon, gumawa sila ng madami dahil nagkaroon ka ng ganong virus. Dahil po doon, pag may chickenpox ulit dumating sa katawan mo, ang dami ng susugod para lumaban. Bakit? Kasi may defense na ang iyong katawan. Alam niyo po, ganun po yung sign ng isang spiritually healthy person. Siya po'y nakakalaban sa warfare at next time na may pagdaanan siyang same na warfare, mas alam na niya kung paano lumaban. Alam niyo po yung senyales na hindi po tayo healthy spiritually, pare-parehas ka ng pinagdadaanan, tapos hindi mo lagi napapaglagpasan. Sign po yun. Weak ang spiritual immunity natin. Kasi ang healthy po na immune system ng katawan, kapag may virus na dumating, may panlaban ka na dyan. Kaya nga po dun sa COVID, naalala niyo po, nakailang waves po yun. Naalala ko sa sobrang gala po namin, feeling namin nagkaroon kami ng lahat ng wave ng virus po na yon. Nag-evolve po kasi yung virus, tapos kakalat na naman siya, tapos mag-create na naman ng immunity yung katawan. And feeling po namin kasi nagkakaroon po kami ng every season na yun, may trangkaso, kamusta kayo guys, ganyan. Kasi sa kagalaan namin. Pero naalala ko po, every after po ng wave na yon, the rest of my life, ay wala, malaya ka na ulit, hindi ka na ulit magkakaroon ng ubo or sipon. Bakit? Kasi nagke-create po ng immunity ang ating katawan. Same thing po spiritually. Hindi ka looban ni Lord na problema mo, ang problem A nung 10 years ago, ngayon problema mo pa din. Lagi ka pa din doon napapabagsak. Alam niyo po ba, yun po ang target ng kaaway. Ang target niya po, pag alam niyang bagsak ang spiritual immunity mo, same na attacks. Dito ka na o-offend ha. O-offend din pa kita dito lagi. Yan. So kung alam ng kaaway na dyan ka lagi nasasaktan, yan yung dudut-dutin niya ng dudut-dutin. Para lagi ka dyan masaktan at lagi kang bumagsak sa bagay na yan. So, sign po yan na weak yung spiritual immunity natin. Bakit? Kasi dinedevelop ni Lord. Sabi po niya kay Pedro, hiningi ka sa akin ni Satanas, pero pinalangin kita, na kapag ikaw ay nakabalik, palalakasin mo ang mga kapatid mo. Ibig sabihin po, minsan dadaan tayo doon sa virus na part ng ating spiritual life. Pero ang kalooban ng Panginoon, tayo po ilalakas, at dahil po mapagtagumpayan natin yon, magiging kalakasan ka na ng iba na dadaan din sa parehas na pinagdaanan mo. Alam niyo po kung paano ko po ito napatunayan na nagkaroon si Pedro ng spiritual immunity? Mababasa niyo po sa sulat niya sa 1 Peter na sabi niya, tataganin niyo ang inyong loob, yung pinagdadaanan niyo ay pinagdadaanan din ng ibang tao. Siya din po nagsabi na kapag tumalikod ka, ganito yung mangyayari sa iyo. Ang dami niya pong learnings mula sa kanya pong pagbabackslide. Bakit? Kasi nakapag-develop po siya ng spiritual immunity. Sabihin niyo nga po, spiritual immunity. So, meron po tayong defense. Unang D po natin, defense. Sabihin nyo nga po, defense. Second po, na D, kapag meron po tayong healthy spiritual immunity, ay discernment. Discernment. Alam niyo po ba, ang katawan po natin ay may kakayanan na mag-detect kapag ang isang bagay, isang cells, isang organism na pumasok sa katawan mo ay mula sa iyong sarili o mula sa outside world. Kaya kapag may virus na dumating, alam niyan, detected virus to. Pero may tinatawag na yung sinabi ko po sa inyo kanina, autoimmune disease, na pagkakamalan nilang foreigner, yung isang cell ng katawan mo, kaya yun ang inaatake nila. Ngayon, same cases po, kung alam niyo po yung IVF, sino po dito alam niyo po yung IVF? In vitro fertilization, yun po ay artificial na pagbubuntis kung saan ini-inject po sa katawan yung embryo. So malaki po ang percentage ng failure ng IVF, marami pong nalalaglag na embryo. Bakit? Kasi ang ginagawa po ng immune system, nadedetect niya po yun as foreign. Kung alam niyo po yung process na yon, binubuo po yung embryo outside ng katawan ng babae, tapos ini-inject lang po ito sa loob. Ngayon, pagka-inject po, madalas, kaya po marinig niyo po mga celebrities na kailang IVF na nalalaglag. Bakit? Kasi ang nadedetect po ng katawan na foreign to, hindi to mula sa akin. Kaya
nilalabanan po nila, hindi po kumakapit yung embryo na nalalaglag po. Bakit? Kasi nadedetect niya foreign yun. Hindi ko po alam kung alam niyo din po yung rhinoplasty. Sino po dito narinig mo na yung rhinoplasty? Yan. So, ano po yan sa ilong? Usong-uso din po yan celebrities na nagpapakabit po ng bridge ng ilong, ganyan. So before, I think silicone po yung ginakabit, basta something na artificial, malakas po yung percentage ng rejection kasi nadedetect po ng immune system mo na hindi to tunay na ilong, hindi to sa'yo. So, anong nangyayari po, namamaga, nai-infect, tapos, ayun, nabubulok, tama po. Kaya kailangang alisin ulit. Ngayon, may nauso po, kinukuha siya sa gilid ng tenga, kumuha po dito ng cartilage, yun po yung inilalagay. Yan. So, sabi nila, mas mataas daw yung percentage na kumabit talaga siya kasi alam ng katawan mo sa'yo yun. Part yun ng katawan mo. Pero may mga failures pa din po. So, ganun po yung trabaho ng immune system. Pag alam niyang hindi yan taga dyan, anong ginagawa niya? Pinapatay niya. Pinapaalis niya. So, ang point, ang atin pong katawan ay ganun po katalino. Meron pong discernment ang atin pong physical body. Alam niyo po ba, ganoon din po kapag ikaw ay may healthy spiritual immunity. Meron kang discernment. Sabihin mo nga, discernment. Anong discernment? Nadi-discern mo or meron kang ability na binigay ni Lord kapag healthy ka spiritually, na malaman yung kalooban niya at hindi. Ang sabi po ni Solomon, nakikilala niyo po ba si Solomon? Pinakamatalinong tao. Tingnan niyo po yung prayer niya sa 1 Kings 3 verse 9. Sabi niya, so give your servant a discerning heart. Sabi niyo nga po, discerning heart. Ano daw po, para saan daw yung discerning heart? Sabi niya, to govern your people and to distinguish. Sabi niyo nga po, distinguish. Between right and wrong. Ibig sabihin, pag meron kang discernment, nalalaman mo yung mabuti at hindi. Yung sarili mong kalooban sa kalooban ng Diyos. Yung sarili mong gusto sa gusto ng Panginoon. Alam niyo po, isa sa senyales na bagsak ang iyong spiritual immunity, paloko-loko at papalpak-palpak ka ng mga desisyon sa buhay. Gagawin ko to. Ay, alam ko, will to ni Lord. Pag nung nagawa mo, ay, epic fail, hindi pala ito will ni Lord. Try again later. So, pamali-mali. Tapos yung will ni Lord, gagawin ko ba to? Ay, parang hindi ko na lang to gagawin. Wag na lang. Tapos after mong hindi gawin, ang tindi ng conviction sa heart mo na si Lord na nagsasabi nun, tapos hindi mo ginawa. So, mahirap. Pamali-mali po tayo ng desisyon sa buhay. Sign po yun na bagsak ang ating spiritual immunity. Kasi kung ikaw ay healthy spiritually, healthy din po ang ating discernment. Ang Panginoon nagbibigay ng karunungan at discernment kung alin ang tama, alin ang mali. Kaya po si Haring Solomon, naalala niyo po after ng prayer na to, binigay nga ng Panginoon sa kanya yung wisdom, yung discernment. After niyang makaluklok, biglang meron ng paggagamitan agad nung binigay ni Lord. Doon ko po nakita, ganun pala si Lord pag nagbigay. Pag nagbigay siya, may paggagamitan. Walang ibinigay si Lord na walang paggagamitan. So nung binigay niya yung wisdom kay Solomon, humarap po yung dalawang babae. Sabi nila, halos sabay po kaming nanganak, sabi ng dalawang babae. Pero siya, naipit niya po yung kanyang anak habang natutulog, namatay po yung baby niya. At ang nangyari po habang ako po'y tulog, pinagpalit niya po yung baby namin. Pagising ko po, napansin ko, patay yung baby na nasa sa akin, sabi nung isang nanay. Sabi nung babae, hindi, kanya talaga yung patay na baby, akin tong buhay, ganyan. So naalala niyo po yung ginawa ni Haring Solomon? Sabi niya, ganito na lang, dahil hindi kayong kasundo, hatiin na lang yung baby na yan para parehas kayong makatanggap. Diba? Parang ang ganda nung solusyon niya, pero very wise yun. Bakit? Kasi gusto niyang ma-reveal kung sino ang totoong nanay. Ang sabi ng tunay na nanay, ay bigay na lang po yan, huwag niyo po papatayin ng bata, kanya na lang, yain na pong wala akong baby para lang po mabuhay yung bata. Ang sabi ni Haring Solomon, ibigay sa nanay na ayaw patayin ang baby, siya ang tunay na ina. Ibig sabihin po, nagkaroon po siya ng ganoong wisdom and discernment nung oras po na yun. Ganun po yung nagagawa ng discernment. Tricky siya, mukhang okay naman, mukhang totoo naman, pero dahil po may discernment, nalalaman mo yung tama at mali. So nag-guide ka sa lahat ng decision making mo. Kaya mapapansin nyo po sa mga taong walang healthy spiritual immunity, madali po silang malinlang ng kaaway. Madali po silang bulungan. Pag nabulungan ng kaunti ng kaaway,
nagagawa agad yung mga binubulong ng kaaway. Nahihirapan pong gumawa ng magagandang desisyon sa buhay. Hindi makapagawa, hindi ma-discern ang good and bad decision in life. At nahirap din pong i-discern ang tunay na kalaban. Naalala niyo po yung autoimmune disorder? Nadidiscern nila, akala po nung immunity, kalaban to, pero hindi naman talaga tunay na kalaban. Alam niyo po, ganun na nangyayari sa spiritually weak na person. Ang dapat ay kasapi, inaaway. Pero yung dapat ay kaaway, ginagawang kasapi. Most of the time, ganun po tayo. Tao po ang nilalabanan natin. Bakit kasi akala mo siya yung kalaban? Ano po yung tawag dyan? Science po yan, na weak ka spiritually. Mahina po yung spiritual immunity natin. Bakit kasi nagsasala po tayo ng discernment. No? So hindi po yun kalooban ni Lord. Ang nais niya po, maging discerning tayo. Kaya gusto niya, i-build po natin ang ating spiritual immunity. So again, second po na nangyayari, discernment kapag ikaw ay healthy spiritually. Third po, na D ay discipline. Sabi niyo nga po, discipline. Alam niyo po ba na ang immune system po natin ay mayroong ability na alisin ang mga damaged at infected na cells. Halimbawa, isang cell sa katawan mo na infect, na damage, kaya niya po yung i-eject sa iyong katawan. Kaya pag nagkasugat po tayo, for example, nagkasugat ka tapos hindi nalinis, na-infect yung sugat, ano pong nagkakaroon yung sugat? Ano pong nangyayari sa sugat? Namamaga, nagkakaroon ng nana. Alam niyo po yung nana, pasintabi po sa mga nagbe-breakfast na online people, yung mga nandito po nagbe-breakfast tayo ng Word of God. Yun po ay combination po yun ng mga immune cells, damaged na cells, infected cells na inilalabas po ng iyong katawan. Kaya, pag meron pong infection, pinipilit po siyang linisan ng sarili mong katawan. Kaya yun po, bigla siyang mag-e-erupt, mag-burst, tapos pag okay na, wala na, linis na, parang, ay, gagaling na to, pagaling na yung sunod. Same sa pimples. Same kapag meron kang ubo. Ay, meron kang virus sa iyong lungs. Magkakaroon ka ng ubo. Tapos, ano pong effect ng ubo? Meron kang phlegma or sipon. That's your way, your body's way of cleaning yourself. Nilalabas po nila, kasama po ng mga plema po na yon ay yung virus para i-eject sa iyong katawan. Ganon po katalino ang katawan ng tao. Nakikita niyo po ba kung gaano katalino? Alam niyo po ba na wala pang anumang machine or AI ang nalikha ng tao na mas matalino sa katawan natin? Tayo po, hindi po tayo technology na machine, pero machine po, isa pong super machine yung atin pong katawan. Bakit? Kasi meron po siyang ganun. Kaya yung mga scientists po, tayo po kasi wala tayong idea sa mga ganito, including me, ako po ina-amaze kapag inaaral ko po yung katawan ng tao. Pero sila po, na-amaze po sila to the point na mga una pong scientist ay, sabi nila, ang science daw ay discovery ni God. Ibig sabihin po, discovery ng Diyos. Every time daw po na inaaral nila ang science, the more lang ma-discover, the more silang na-amaze na merong lumikha po sa ating katawan. So, ganun po katalino ang ating katawan. Again, yung katawan po natin, alam po niyang alisin ang mga dapat alisin at i-maintain ang mga dapat i-maintain. Ngayon, sa mga tao po na weak spiritually, ang effect po nito ay lack of discipline. Nahihirapan tayong i-discipline ang ating sarili. Nahihirapan tayong alisin yung mga dapat alisin at gawin yung mga dapat gawin. Alam niyo po ang sabi po ng Bible, 1 Timothy 4:8, tingnan niyo po ang sabi ni Apostol Pablo. Unang Timoteo, chapter 4, verse 8. Sabi niya po dito, sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Sa English po, sabi niya, yung physical training or physical exercise ay maganda, pero mas maganda daw po yung spiritual na exercise or training. Alam niyo po ba na ganon po yung effect ng healthy spiritual immunity natin? You have the ability
na labanan yung temptation, hila ng kaaway, mga panlilinlang niya. Samantala, kapag tayo po ay weak spiritually, ano po nangyayari? Bumibigay lang po tayo, payag lang tayo na bugbugin ng kaaway. Personally, I've experienced this, di ko po alam kung 1 or 2 years ago, na alam ko weak po ako spiritually. Tapos nagsuscroll lang ako ng social media. And alam ko yung conviction ni Lord. Mag-pray, bitawan mo yung cellphone mo. Alam niyo po yung iniisip ko noon, okay lang to, hindi naman ako okay ngayon. Okay lang to, mag-scroll ako maghapon. Parang hindi ka makalaban. Wala na, parang mag-give in na lang ako kasi hindi rin naman ako okay ngayon. Okay lang naman na hindi mo na ako mag-pray kasi siguro naman naiintindihan naman ako ni Lord. Ang hirap po, mahirap pong hilahin ang sarili to pray. Mahirap pong labanan ang cellphone. Mahirap labanan po ang mga wrong habits na atin pong ginagawa. Bakit po? Kasi weak tayo spiritually. Pero kapag ikaw ay healthy, meron kang healthy spiritual immunity, kahit anong temptation ng kaaway na gawin mo to or magbabad ka dito, ganito ang gawin mo, you have the ability to fight it. Bakit? Kasi spiritually healthy ka. So mapapansin niyo po yun, alalahanin niyo po yung panahon na ikaw ay, alam mo, healthy ka spiritually. Naalala niyo po, anumang temptation, anumang lack of discipline, kaya mong pagtagumpayan. Bakit? Kasi healthy ka spiritually. Pero pansinin niyo po, pag weak ka spiritually, wala kang kalaban-laban. Laging kasinungalingan ng kaaway, sasama ka lang sa kanya. Lagi mong gagawin lang ang mga pinapagawa niya. So again, if you have healthy spiritual immunity, you have discipline. Sabi niyo nga po, discipline. Last na po ito, at tayo po ay magpe-pray na. Wow. Nagising na yung iba. So, last po natin na letter D. Drive to be healed. Sabi niyo nga po, drive to be healed. Kapag tayo po ay healthy spiritually, yung desire po natin palagi is about healing or about the healing presence of the Lord. Alam niyo po, priority po ng immunity po natin ay yung health po ng ating katawan. Everything regarding healing, anything na tungkol sa sakit, tinataboy po yan ng immune system mo. Kaya mapapansin po natin, laging lumalaban yung atin pong katawan. So, it has the power para po i-heal, i-repair yung mga damaged parts ng ating katawan. Kaya mapapansin nyo po, pag nasugatan ka, pagpabayaan mo lang yung sugat, ano po nangyayari? Okay lang, gumagaling na siya ng kanya. May mga sugat po na hindi na kailangan gamutin, gumagaling ng kusa. Bakit? Kasi sign po yun na healthy ka spiritually. Pero pansinin niyo po ang mga hindi healthy, hindi pala spiritually, physically. Pansinin niyo po ang mga hindi healthy ang immune system. Pag nagkasugat, matagal pong gumaling. Pag nagkasakit, matagal makarecover. Ano ganyan? Tagal mo nang nasa sakit na yan, sinasabi po natin. Parang, close na kayo ng sakit na yan, hindi mo na binitawan yan. Kasi nga po, hindi na po makalaban yung atin pong immunity. Kaya nga po, nausa po yung mga vaccine kasi marami pong tao weak physically. Kaya kailangan tulungan ng mga vaccine, kailangan sweruhan, kailangan bigyan ng antibiotic. Ang antibiotic po, panlaban po yun sa bacteria. Hindi makalaban ang katawan mo, kaya mag-antibiotic para matulungan lumaban ang katawan mo sa bacteria na yon. So, ang katawan po natin, it has the ability to heal itself. Pero pag weak po tayo physically, pag may dumating na sakit, may dumating na sugat, hindi agad gumaling-galing. Alam niyo po ba na ganoon din po tayo spiritually? Ang goal ng kaaway, maging sugatan ka. Ang goal ng kaaway, saktan ka palagi. Ang goal ng kaaway, pagurin ka, sugatan ka, at magkaroon ka ng sakit spiritually. At ang nais niya ay hindi ka gumaling mula sa mga sugat na yun. So, ang sign po na ikaw ay healthy spiritually, anumang sugat na gawin sa'yo ng kaaway, mabilis kang mag-heal because you have the drive to be healed. You always run in the presence of God para sa healing at madali ka makapag-let go ng mga sugat po na yon. Whether yan po ay sugat in your mind, sugat sa iyo pong emotion, sugat sa iyong souls, ang dami. Sa iyong soul ay you are easily healed. Or hindi man madali, pero
you are always in the process of healing because you have the drive to be healed. Ganun po yung ginagawa ng immune system natin physically. Ngayon, sa isang tao po na unhealthy spiritually, they are difficult to forgive, difficult to repent, difficult to worship, difficult to do the things na mga ipinapagawa ng Panginoon. So hindi ko po alam kung dumating kayo sa point ng life niyo po na yon na everything about God ang hirap gawin. Hirap na akong gawin. Alam niyo po yung sign po yon ng weak na spiritual immunity natin. Kasi naturally po, pag healthy ka spiritually, may drive ka. Meron kang desire, may motivation ka palagi na lumapit whenever it's about God. Gusto ko yan. Prayer, gusto ko yan. Worship, gusto ko yan. Pagbababad sa presensya ni Lord, gusto ko yan. Fasting, gusto ko yan. So anything about God, gusto mo. Bakit? Kasi healthy ka spiritually. Pero pag weak ka na spiritually, ano po nangyayari? Basta anything about God, ayaw ko yan. Tungkol kay Lord, ayaw ko yan. Preaching ng gospel, ayaw ko yan. Worship, fasting, secret place, kayo na lang yan. Kaya nyo yan. So, ayaw po natin. Bakit? Kasi weak na tayo spiritually. Again, ang kalooban po ni Lord, tayo po ay magkaroon ng healthy spiritual immunity. Sabihin nyo nga po, healthy spiritual immunity. Ngayon, pakinggan po natin yung verse na ito. I think last verse po na ito na ating babasahin at tayo po ay magpe-pray. Colossians 3:5-17. Colossians 3:5-17. Ito po yung drive actually ng mga tao na meron pong healthy spiritual immunity. At of course, mahirap po itong mga bagay na ito na babasahin natin. Pero mapapansin nyo po dyan, kapag ikaw ay healthy spiritually, ito po yung desire natin na gawin. Ayan. So sabi po sa verse 5 ng Colossians 3, patayin ninyo, sabi nyo nga po, patayin ninyo. Alam niyo po ba na isa po yun sa trabaho ng immune system? Pag mayroong virus, pinapatay. Pag mayroong hindi kalooban ni Lord, pinapatay. Physically. Pero spiritually po, tingnan niyo po ito. Sabi dito, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Wow. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman, na ito'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang hirap naman ang pinapagawa mo, Paul. Di ba? Ang hirap naman ang sinasabi mo. Pero, kaya po ito mahirap kasi hindi po ito dapat gawin ng physical lang. Sa halip, this should be done spiritually, na meron pong spiritual na lakas. Verse 6 po, dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilalakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo. Sabi nyo nga po, itakwil ninyo. Ang ganda rin po nun kasi ganun din po talaga literally ang ginagawa ng atin pong katawan. Tinatakwil nito yung mga hindi dito belong. Kaya pansinin nyo po, pag merong pumasok sa ilong mo na hindi para dyan, ano pong reaksyon ng katawan mo? Umahatching, bumabahin. Bakit? Kasi yung pagbahin po, ang gusto po noon ay maitaboy yung hindi po para dyan. May tubig na pumasok sa hinihingahan mo dito sa lalamunan. Ano pong gagawin mo? Sasamid, iuubo mo ng matindi. Nandun pa din, wala kang ginagawa kundi iubo talaga ng napakatindi, ng napakalakas. Bakit? Kasi hindi yan belong dyan. So ang point, kapag tayo po ay may pumasok sa ating katawan na hindi para dyan, tinatakwil yan ng katawan. Pag may nakain ka na hindi para sa tiyan mo, anong nangyayari? Nagka-come out talaga siya ng malala. Hanggang sa makalabas yan ng buo ng lahat-lahat na mga hindi dapat dyan. Bakit? Kasi ang katawan mo ay may kakayanang itakwil ang mga hindi para dyan. Kaya sabi ng Bible, itakwil ninyo. Sabi nyo nga po, itakwil ninyo. Ang lahat ng mga bagay na ito, galit, puot, masasamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Madali, mahirap. Mahirap. Mahirap po talaga yan.
Pero sabi sa verse 9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. At kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Dito'y wala ng Griego at Hudyo, tuli at di tuli, ng barbaro, ng kita, ng alipin, ng malaya, kundi si Kristo ang lahat. Sabihin nyo nga po, si Kristo ang lahat. Kundi si Kristo ang lahat at nasa lahat. Verse 12, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at mga minamahal. Magsabi ng amen ang mga hinirang ng Diyos. Amen. Magsabi ng amen ang mga banal at minamahal ng Diyos. Amen. Magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katsagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. Amen? Amen. Hugot na hugot tayo mga amen na. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Amen. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Sabihin nyo nga po, kapayapaan ni Kristo. Na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. Saan daw po? Sa isang katawan. At kayo'y maging mapagpasalamat. Verse 16, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awiting espiritual. Makikita nyo po sa lahat ng binabasa natin na yan, pinapakita po dyan yung kalooban ni Lord na dapat po nating gawin. Alam niyo po, when you have healthy spiritual immunity, yung drive mo, yung desire mo, yung motivation mo, yung mga bagay na inililista dyan ni Apostol Pablo. Doing good, pagtakwil na mga dapat itakwil, pag-repent na mga dapat ipag-repent. Sabi dyan, worship, pag-awit ng salmo, pakikitungo ng maayos sa isa't isa, pagpapatawad. Pansinin niyo po, kapag weak ka spiritually, laglag ka sa lahat ng ito na nilista ni Apostol Pablo. Pero kapag healthy ka spiritually, hindi natin sinasabi na madaling gawin lahat ito, mahirap pa din siya. Pero nakikita mo, nakaka-overcome ka. So, you have the ability to overcome. Sabi niya po dito, umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong puso. Senyales din po ng healthy spiritual immunity. Yung gratitude nag-uumapaw sa puso natin. Verse 17, at anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, after niyang sabihin ng lahat ng mga mahihirap na nilista niya, di ba kung isipan, grabe naman yung listahan na yan, Apostol Pablo. Parang imposible naman yung pinapagawa mo sa amin. Sinabi niya bigla sa dulo, na kung gagawin natin ito sa salita, sa isip, sa gawa, gawin natin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano po ibig sabihin? Yung spiritual immunity po natin, drive to be healed, discernment, yung lahat po ng yan na pinag-usapan natin, all of those things comes from the name of Jesus. Ibig sabihin po, it is impossible for you to be spiritually healthy without His name, without yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin po, dahil sa ginawa ni Jesus, tayo po ngayon ay may kakayanan na lumaban sa anumang pakana ng kaaway. So ito po yung good news. Kung nung nakaraan, alam mo, laglag ka na spiritually, ang magandang balita po ngayon, kayang palakasin ni Lord ang spiritual immunity mo mula ngayon. And it starts with the truth na siya po ay may biyaya sa atin. Okay lang po ba tayo pong lahat ay magsitayo? So tulad po ng atin pong binasa, sabi po doon sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Alam niyo po ang sabi sa salita ng Diyos, dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesus na pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ang sabi doon, pinarada niya, sabi niyo nga po ay pinarada.
ipinarada niya ang lahat ng mga, ang kaaway na parang isang haring nagtagumpay siya laban sa hari na yon. Nung unang panahon po kasi, pag natalo yung isang hari, hindi po basta pinapatay yung hari. Ginagawa po, ini-spare po sila pang display. Kasi ipinaparada pa po yung hari para ipakita sa lahat na natalo na ang hari na ito. Alam niyo po ba, yung pinag-uusapan po natin ng mga nakaraan, yung warfare, totoo po lahat ng yan. Pero gusto ko pong bigyang diin ngayong oras na to as we end, na mas totoo yung katagumpayan na ibinibigay ng Diyos. Bakit? Kasi si Satan, ipinarada siya ng Panginoong Jesus nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po, ang kaaway, akala niya, nagtagumpay siya nung pinatay si Jesus sa krus. Pero ang totoo, isang kahangalan. Bakit? Kasi nung pinatay niya ang isang tagapagligtas, nung ito'y mabuhay, nagkaroon ng karapatan ng lahat na maligtas mula sa kapahamakan. At hindi lang yon. Ang sabi niya, it is finished, natapos na ang lahat. Ibig sabihin, lahat ng authority na kay Satan, mula nung araw na yon na mamatay siya, bawi lahat ng authority na yon. At bago po siya umakyat sa langit, sabi niya, lahat ng autoridad binigay sa akin, at ngayon humayo kayo. Ibig sabihin, ipinasa niya yung authority na yon sa'yo. Ano pong point? Gaano man katindi ang warfare mo nung nakaraan, gusto kong ipaalala sa'yo, ikaw ay may katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Bakit? Kasi ibinigay sa'yo yung authority na yon. Sabi sa Luke 10:19, behold, I have given you the authority to trample on snakes and scorpions, and nothing shall by any means harm you. Nito mga nakaraan, maaaring bugbog sarado ka, maaaring ramdam mo, grabe lang yung panlilin lang sa akin, pagila sa akin ng kaaway. Alam niyo po, gusto ko ipaalala sa iyo ngayon, mas malakas ang pananagumpay na ginawa ni Jesus sa krus kaysa sa atake, sa panlilin lang ng kaaway sa iyo ng mga nakaraan. And yung katotohanan ng ikaw ay nakatayo ngayon, nasa church, naririnig mo ito, patunay na grabe yung biyaya ni Lord. Na hinihila ka niya palagi, inililigtas ka niya palagi, kinakaawan ka niya palagi. Kaya ngayon, bago po tayo manalangin na palakasin ulit tayo ni Lord spiritually, awitin po natin yung awit na ito na inaalala po natin yung pananagumpay ni Jesus. Alam niyo po, dahil sa krus ni Jesus, dahil sa kanyang banal na dugo, ang sabi po ng science, kapag healthy ang iyong dugo, healthy ka physically. Kapag dugo mo yung unhealthy, laglag talaga yan. Kaya pansinin niyo po yung mga may virus, whether yan po yung HIV, AIDS, or kung ano mang nag-gain nila na virus na dumadaloy sa kanilang dugo. Wala, weak sila physically, lagi silang may sakit. Pero kapag healthy ang iyong dugo, alam niyo po nangyayari, healthy ka din physically. Healthy ang immune system kasi dumadaloy po ang immune cells sa dugo din. White blood cells, red blood cells. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Sabi po ng Bible, ang dugo ni Jesus ay natigis sa krus ng Kalbaryo. At dahil sa dugo na yon ni Jesus, ikaw ay nanagumpay at natalo mo ang dyablo. Ano pong point? Namatay si Jesus sa krus, ikaw ay may katagumpayan dahil sa dugo ng Panginoon. Kaya as we sing this, mula sa ating puso'y pasalamatan natin ang Panginoon. Yes, Lord, we thank you, God. We thank you for your blood. We thank you for your death on the cross. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan dahil ngayon pong umagang ito, we are reminded that you have the victory on the cross. And dahil po sa katagumpayan nyo na yon, kami din ay yung mga anak ay nagtagumpay. Kaya Lord, patuloy ka naming pasalamatan, pupurihin, dadakilain. Awitin po natin. Salamat po sa krus, O Diyos. Salamat po sa pagtubos. Kinarga kasalanan ko, inibig mo, biyaya'y binigay. Salamat sa pag-ibig, paat kamay ipinako. Nilinis mo ng iyong dugo. Ngayon na, yes, Lord, thank you, Jesus. Niyakap, pinatawad.
Awitin mo ito ng buong puso sa Panginoon. Karapat-dapat ka, Kordero sa trono, kinoronahan naghahari, ika'y gumpay kay natataas, ika'y natataas. Jesus, anak ng Diyos, sinta ng langit, nako, karapat-dapat ka. Minsan papasalamatan natin ang Panginoon. Yes, Lord, thank you, Jesus. Salamat po sa pagtubos, kinarga kasalanan ko, inibig mo, biyaya'y binigay. Salamat sa Come on, with all your heart, pasalamatan mo ang Panginoon. Paat kamay ibig. Yes, Lord, we thank you for your blood, Jesus. Nilinis mo ng iyong dugo. Ngayon ako'y niyakapin na. Awitin mo sa Panginoon, karapat-dapat ka. Karapat-dapat. Yes, Lord. Kordero sa trono, kinoronahan naghahari, ika'y mananagumpay kay natataas. ika'y natataas. Jesus, anak Ng Diyos, sinta ng langit, ibig nako. Minsan pa, karapat-dapat ka, Kordero sa trono, kinoronahan naghahari, ika'y mananagumpay, ika'y natataas, ika'y natataas. Jesus, anak ng Diyos, sinta ng langit, minsan pa sa huling pagkakataon, ibalik mo sa Panginoon. Karapat-dapat. Yes, Lord, we thank you for your victory on the cross, God. Kordero sa trono, Yes, Lord, salamat po dahil sa inyong pagtatagumpay. Kami po ay mananagumpay din. Ika'y mananagumpay. Tinataas ka namin, O Diyos. ika'y natataas. Jesus, anak ng Diyos, sinta ng langit, ibig nako, karapat-dapat ka.
on, yung oras po na ito, I heard the Lord say na handa po siyang magpalakas ng mga nanghihina sa oras po na ito. The Lord is saying, I am giving you fresh strength and I am ready to strengthen you and to refresh you in my presence. You know what? Ngayon pong oras na ito, I believe that some of you, possible ng mga nakaraan, nararamdaman mo na sobrang pinanghina ka ng kaaway, sobrang binugbog ka niya. Sa oras po na ito, tayo po'y mananalangin. Kung naramdaman mo nakaraan, ikaw ay nasa bingit na gusto mong sumuko, gusto mong tumalikod, gusto mong bumigay, na sobrang tindi ng atake sa'yo ng kaaway, ramdam mo yung spiritual immunity mo, bumagsak talaga. Sa oras po na ito, handa ang Diyos na ikaw ay palakasing muli. Kung ikaw yung tao na yon, you are ready to receive the fresh strength that God is giving. Iniimbitahan ko po kayo dito sa unahan. Gayun din po yung leaders, kung meron pong lalapit, ipanalangin po natin sila. Come on, just receive it right now. I believe that God is pouring out His presence in this place upon you in the name of Jesus. Come on, leaders, let's pray for these people. I believe that God is pouring out fresh strength, fresh fire in the mighty name of Jesus Christ. Come on, just acknowledge it right now sa lahat ng nasa unahan. Acknowledge your weakness before the Lord. Lord, we are here and we are weak. Kami po ay mahina, nangangailangan ng iyong kalakasan. And Father, I pray, pour out your fresh strength today in the name of Jesus Christ. Come on, just dwell in the presence of God. There is strength in Jesus. Pinako Come on, right now, just speak prayer of acknowledging the Lord. Kailangan ko ng lakas ninyo. Kung may mga kasalanan na kailangan mong talikuran, this is the day. Just repent of those sins. I believe that as you repent, as you let go of those things, there's forgiveness kay Lord. Some of you, God is breaking those chains. Just be open kay Lord sa pagpapalakas niya sa'yo sa oras na ito. Come on. Jesus, anak ng Diyos, sinta ng langit ipinako. Karapat-dapat ka, Kordero
sing this to the Lord right now. Poderosa, Tinoro na ika'y mananagumpay. Come on, as you lift up the Lord, there's refreshment in His presence. Jesus, anak ng Diyos, sinta ng langit, ibinako. Minsan pa, come on. Karapatan. Yes, Lord, we're declaring, God, as we lift you up today, you are pouring out your presence, your fire, your refreshment upon every heart, Lord, in the name of Jesus. God, I speak, Lord, that your victory is up over us right now in the name of Jesus. Ang katagumpayan ninyo ay aming inaangkin sa oras na ito laban sa anumang gawa ng kaaway. Yes, Lord, as we are lifting you up, habang kayo'y aming itinataas, ibinababa niyo po, Panginoon, ang inyong kalakasan. Start to thank Him right now. Habang inaawit mo yan, mag-umapaw sa iyong puso ang pasasalamat tulad ng sinabi ni Apostol Pablo. Hari, ika'y mananagumpay. Ika'y Jesus, anak ng Diyos, sinta ng langit, karapat-dapat ka, karapat-dapat ka, karapat-dapat ka. Yes, Lord, sa umagang ito, Panginoon, kinikilala po namin ang aming mga kahinaan at kinikilala po namin ang kalakasan na mayroon po kayo. Lord, this morning, we remember that you have died on the cross for us. At dahil po sa pagkamatay ninyo sa krus ng Kalbaryo, kami po ay may katagumpayan laban sa anumang gawa ng kaaway. Lord, bagaman matindi po ang warfare nitong mga nakaraan, some of us, Panginoon, pilit binubugbog ng kaaway ngayong umaga. Lord, dinedeklara po namin that you are greater than any warfare. You are stronger than any attacks. And you are greater, Panginoon, laban sa anumang atake ng kaaway laban po sa amin. Sa oras na ito, kinikilala po namin na higit ang inyo pong pangalan sapagkat kayo ang Diyos na higit sa lahat, ang may-ari ng langit at lupa, ang Diyos na nasa trono at kailanman, Panginoon, ay maghahari magpakailan-kailan paman. Hindi po kayo natatalo, hindi po kayo nag-aalala, hindi po kayo natatakot, hindi po kayo nanghihina. Kaya sa oras na ito, tulad ng pangako sa inyong salita, ang nag-aantay sa iyo na aming Diyos ay iyong palalakasin. At hindi sila mapapagod, sila itatakbot, hindi sila manghihina. Lord, we claim that promise today. And God, you're restoring. I pray that you will restore every spiritual immunity of every one of us. Na bagaman kami pinanghihina ng kaaway, sa oras na ito, there's restoration in your name. Lord, salamat po dahil sinisimulan niyo po ito sa aming mga buhay, sa aming po mga katawan, sa aming po mga spiritual life. Even sa bawat emosyon na sugatan, I'm praying, Lord, for restoration in the name of Jesus. I pray for inner healing. Sa bawat isa, Panginoon, na may sugat ang kanila pong kaluluwa,
dahil po sa ginawa ng mga ibang tao sa kanila, I pray that you will restore their hearts, God. And Lord, to those na feeling po nila'y napalayo sa inyo, I believe that today, you brought them near to your presence, and there's greater level of your presence, God, even waiting for them in the secret place. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kami po'y nagpapasalamat sa inyong katagumpayan, sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya na patuloy naglalapit sa amin sa inyong presensya. At sa biyaya nyo din po, Panginoon, even after ng araw po na ito, inaangkin po namin at lalakaran po namin ang katagumpayan na ginawa ninyo at pinagkaloob nyo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Sa umagang ito, sa iyo po namin binabalik ang pasasalamat, ang pagdakila, ang pagpupuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pinagtagumpay ng Diyos. Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah!